Magandang araw. Welcome sa Dr. Cure, ang channel kung saan sa simpleng paliwanag natututunan natin ang iba't ibang issue tungkol sa kalusugan, posibleng lunas, wastong pagkain at iba pang health tips para sa mas malusog na pamumuhay. Ngayon, pag-uusapan natin ang dementia, isang kondisyon na hindi gaanong nauunawaan ng karamihan. Paalala lang po, ang video na ito ay para sa edukasyon lamang at hindi kapalit ng medikal na payo. Kung ikaw o ang kakilala mo ay may sintomas, kumonsulta agad sa espesyalista. Ano nga ba ang dementia? Lilinawin po natin muna, ang dementia ay hindi isang sakit na dulot ng virus o bakterya. Isa itong kondisyon na nakakaapekto sa utak, kaya nahihirapan ang tao sa pag-alala, pag-iisip at paggawa ng mga pang-araw-araw na gawain. Ang pinakakaraniwang uri ng dementia ay ang Alzheimer's disease, pero may iba pang uri. Sa simpleng salita, ang dementia ay nangyayari kapag ang mga silula ng utak, ang maliliit na bahagi ng utak na tumutulong mag-isip, mag-alala at magtrabaho, ay nagsisimulang masira. Ang sira na ito ay pwedeng mangyari dahil sa pagtanda o sa mga bagay na minamana mula sa pamilya. Habang lumalala ang pagkasira ng mga selula ng utak, nagiging mahirap para sa isang tao na maalala, makilala ang mga tao o gumawa ng mga desisyon. Kakasabi lang nila tapos hindi na nila maalala agad na kakasabi pa lang niya. Minsan ay paulit-ulit ang kanyang mga sinasabi ay maaari ding sign ng dementia. So sino nga ba ang pupwedeng magka-dementia? Sino man ay pwedeng maapektuhan ng dementia pero mas mataas ang risk? Una ay ang edad. Mas tumataas ang panganib pagkatapos ng 65 years old. Pangalawa, pamilya. Kung may kamag-anak na may dementia, mas mataas ang posibilidad. Pangatlo, kalusugan, mataas na presyon, diabetes at sakit sa puso. Pang-apat, pamumuhay, paninigarilyo, kawalan ng ehersisyo at diwastong pagkain. Meron ba at ano ang gamot sa dementia? Sa ngayon, walang lunas sa karamihan ng dementia, pero may mga paraan para matulungan ang pasyente. Number 1, gamot, pampabagal ng memory loss o pangontra sa mood swings. Number 2, therapies, mga activity tulad ng puzzles o music therapy. Number 3, lifestyle changes. Regular na ehersisyo at tamang pagkain. Anong pagkain ang maganda para sa dementia? Ang tamang pagkain ay parang fuel para sa utak. Ito ang mga food na mainam para sa brain health. Una ay ang gulay. Ang spinach, kale at broccoli ay mayaman sa folate at antioxidants na tumutulong sa pagprotekta sa brain cells. Pangalawa, mga isda. Tulad ng salmon, sardinas at mackerel ay mayaman sa omega-3 fatty acids na nagbabawas ng inflammation sa utak. Pangatlo, mga berries. Tulad ng blueberries, strawberries at raspberries na pinagmumulan ng flavonoids na nagpapatibay sa memorya. Pangapat, mga nuts. Tulad ng almonds at walnuts na nagpapabuti sa komunikasyon ng brain cells dahil sa healthy fats. Pangalima, whole grains. Brown rice, oatmeal at quinoa nagpapaganda ng daloy ng dugo sa utak para maiwasan ang vascular dementia. Narito naman ang mga dapat at huwag gawin, do's and don'ts. Dapat tandaan ang mga tips na ito para sa mga taong may dementia. Mga dapat gawin, magkaroon ng routine para iwasan ang kalituhan. I-encourage ang mental stimulation tulad ng pagsagot ng crossword puzzles o pagsusulat. Siguraduhing ligtas ang kapaligiran tulad ng pag-alis ng madulas na karpet o matutulis na bagay. Mga hindi dapat gawin, bigyan ng maraming pagpipilian, nakakalito ito para sa kanila. Makipagtalo tungkol sa kanilang nakalimutan, mas mabuti ang pag-unawa. Baliwalain ang kanilang emosyon. Ang simpleng pakikinig ay mahalaga. Mga tips para maging malusog ang utak. Kahit wala kang dementia, magagawa mo ito para manatiling malusog ang utak. Number 1, regular na ehersisyo. Ang 30 minutong brisk walking araw-araw ay nakakapagpa-improve ng memorya. Number 2, social interaction. Ang pakikisalamuha sa kaibigan o pamilya ay nagpapalakas ng brain connections. Number 3, tamang tulog. Ang 7 to 8 hours na tulog ay mahalaga para ma-refresh ang utak. Number 4, pag-aaral ng bagong kaalaman. Matutong magluto ng bagong putahe, mag-painting o mag-aral ng bagong wika. Ang ganitong activities ay nagpapalakas ng mental resilience. Mga mali at katotohanan tungkol sa dementia. Narito ang mga maling paniniwala na dapat itama. Maling paniniwala number 1, pangmatanda lang ang dementia. Ang katotohanan, pwede rin itong mangyari sa mas bata ngunit bihira. Maling paniniwala number 2, makakalimutin lang ito. Ang katotohanan,
Apektado rin ang emosyon at physical abilities ng pasyente. Maling paniniwala number 3. Walang magagawa para iwasan ang demensya. Ang katotohanan, ang malusog na pamumuhay ay malaking tulong sa pag-iwas. Maling paniniwala number 4. Lahat tayo ay magkakaroon ng demensya. Ang katotohanan, hindi. Hindi lahat ng tao ay magkakaroon ng demensya. Bagamat karaniwan ito sa mga matatanda, hindi ito tiyak na mangyayari sa lahat. Ang mga risk factors tulad ng edad, kasaysayan ng pamilya at ibang sakit ay nagpapataas ng posibilidad, pero hindi garantiya na magkakaroon ng demensya. Mahalaga ang malusog na pamumuhay upang mabawasan ang panganib. Maling paniniwala number 5. Mawawala din ang demensya at babalik ang pag-iisip sa dating estado. Ang katotohanan, sa ngayon, wala pang gamot na makakapagpagaling ng demensya. May mga gamot at therapy na makakatulong upang mapabagal ang paglala ng sintomas at mapabuti ang kalidad ng buhay. Ang maagang diagnosis at healthy lifestyle tulad ng tamang pagkain, ehersisyo at mental stimulation ay makakatulong din sa pagpapabuti ng kalagayan. Trivia fact. Bago tayo magtapos, isa munang trivia fact patungkol sa demensya. Alam nyo ba na ang regular na pagsasalita ng higit sa isang wika ay nakakapagpababa ng tsansa sa demensya? Kaya kung kayo ay multilingual, patuloy lang sa paggamit ng mga ito. Salamat sa panonood dito sa Dr. Cure. Kung may natutunan po kayo sa video na ito at gusto mong mas marami pang kaalaman tungkol sa kalusugan, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe. I-click na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod naming health tips na tiyak na makakatulong sa iyo at sa iyong pamilya. Lagi nating tandaan ang kalusugan ay kayamanan.